Kung makakakita ka nito sa disyerto ay huwag mo itong lapitan. Maligayang pagbabalik sa Rods TV. Dito ay makikita mo ang mga pinakanakakatakot na mga bagay na natuklasan sa disyerto. Mula sa isang hindi maipaliwanag na buto ng alien na natagpuan sa Atacama Desert hanggang sa isang video na isang witch sa disyerto ng Kuwait. Una ay tingnan natin ang Mongolian death worm. Kung makakakita ka ng nilalang na ito sa disyerto ay lumayo ka na, baka ito ang kikitil sa'yo. Ang mga malalaking pulang uod na ito ay biglang lumalabas sa buhangin at biglang umaatake sa pamamagitan ng pangangagat. Kapag ikaw ay nakagat sa isa sa mga ito, ay mararanasan mo ang matinding sakit. Agad na lalabas ang malaking pasa kung saan ka kinagat at hantong sa masamang kalagayan dahil maaari kang mapahamak. May dahilan kung bakit tinatawag itong demonyo ng disyerto. Ang mga uod na ito ay matatagpuan sa Gobi Desert, isang napakalaking disyerto sa China at Mongolia. Napakakonti lang na mga uod na ito at naniniwala ang ilan na dumudura ang mga ito na tulad ng isang spitting cobra. Pinaniniwala ang una kang makakaladkad ng laso na ito at saka mawawala ng buhay. Pagkatapos ay narito rin ang alien skeleton. Noong 2003, may mga taong naglalakad sa Atacama Desert sa Chile at doon sa buhangin nila natagpuan ang kakaibang buto. Sabi ng iba, maaaring ito ay isang human skeleton, habang ang iba naman ay nagsasabi na ito ay maaaring isang alien. 6 na pulgada lang ang taas ng buto, ngunit ang mga buto ay mukhang matanda na. Batay sa mga buto, pinaniniwala ang 6 hanggang 8 taong gulang ang nilalang na to. Pero ito ay nagtataglay ng angular skull at higit pa, may 10 tadyang lamang ito. Kung saan dapat ay may 12 tadyang ang tao. Marami ang naniniwala na ang buto sa Atacama ay patunay ng buhay sa ibang planeta. Ang DNA ng buto ay na-analyze at sinasabing may DNA ng tao. Ngunit meron ding maraming genetic abnormality. Marami sa mga ito ay hindi pa nakikita sa tao o hayop kailanman. Ito ang nagpapalakas ng teoryang ito ay isang nilalang mula sa ibang mundo. Halos 2 dekada matapos matagpuan ng buto ay patuloy pa rin ang debate. Ngayon ay tingnan naman natin ang nakakatakot na video ng isang witch sa disyerto. Baka iniisip mo na ang witch ay umiira lamang sa kwento, ngunit panoorin mo ang video ito. Ito ay kuha mula sa Kuwait dahil sa mga relihiyosong dahilan, ang pangkukulam ay ipinagbabawal. Ngunit noong 2014, ang video mula sa Al-Mutla Desert na may dashcam footage ay inilabas. Ito ay nagpapanginig sa takot ng maraming tao sa rehiyon. Sinubukan ng lalaki na takutin ng witch sa pamamagitan ng pag-rev ng kanyang makina. Pagkatapos, ang witch ay biglang tumakbo ng mabilis kaya natakot ang driver sa loob. Tila na trauma ang lalaki at sa huli ay umurong ang lalaki at umalis sa disyerto at iniwan na lamang ang witch. At susunod ay kailangan nating tingnan ang nakalibing na mga fighter jets. Ang mga fighter jets na ito ay nagkakahalaga ng $40 million bawat isa. Kaya bakit sila natagpuan ng nakalibing sa ilalim ng lupa kung gumagana pa rin sila ng maayos? Noong 2003, naglunsad ang USA ng pagsalakay sa Iraq. Hinahanap nila sa mga disyerto ng Iraq ang mga armas ng mass destruction. Ngunit doon nila natagpuan ang mga fighter jets na nakalibing sa ilalim ng lupa. Sa kabuuan, mahigit sa 30 fighter jets ang natagpuan na nakalibing sa disyerto. Ito ay pagmamayari ni Saddam Hussein, ang pinuno ng Iraq, dahil sa paniniwalang hindi tatagal ang kanyang Air Force laban sa Amerika. Upang maiwasan ang anumang laban sa himpapawid, pinili niyang itago ang lahat ng kanyang mga eroplano. Ginawa niya ito upang itago ang mga eroplano at maiwasan ang pagpapasabog sa mga ito. Ngunit noong 2011, nanalo pa rin ang USA sa digmaan ng Iraq. Hindi nila natagpuan ang mga armas ng mass destruction, ngunit natagpuan nila ang mga nakalibing na fighter jets. Susunod ay suriin natin ang Desert Breath. Isang araw, may isang tao na tumitingin sa Egyptian desert sa Google Earth. Doon nila natagpuan ang malaking spiral pattern sa buhangin. Ito ay tumatakip sa isang lugar ng 1,000,000 square feet. Binubuo ito ng 2 napakalaking spiral. Ang mga hugis ay gawa sa mga cones ng buhangin. Ang isa sa mga spiral ay mga cones palabas sa lupa, habang isa naman ay papasok sa lupa. Ngunit sino ang gumawa nito at bakit? Well, natuklasan na ito ay tunay na isang obra ng sining na ginawa ng 3 Griegong artist noong 1997. Ang pagkalikha ay layunin na ipakita kung gaano kalawak ang disyerto. Ngunit marami pa rin ang hindi kumbinsido tungkol sa teoryang ito. At narito rin ang malaking kamay. Ano ang ginagawa ng malalaking kamay na ito sa disyerto ng Chile? Mukhang pati si Inang Kalikasan ay nagtatangkang magbigay sa atin ng high five, ngunit hindi.
Ito ay isang sining na tinatawag na Mano del Desierto o Kamay ng Desierto. Ito ay ginawa ng isang Chilean artist noong 1990. Nakakalungkot, ito ay madalas nang nasira sa pamamagitan ng graffiti. Ngunit kahit na may mga pinsala, ito pa rin ay isang nakakamanghang tanawin. Ngayon ay tingnan natin ang Desert Giant. Noong 1998, may isang helicopter ang lumilipad sa South Australian Desert. Doon niya nakita ang isang napakalaking larawan ng isang lalaki na nakaukit sa lupa. Totoo, ito ay napakalaki, may habang 2.5 miles at ipinapakita ang isang aboriginal na lalaki na may hawak na sibat. Agad naman inireport ang balita at tinawag na Mariman na pinangalanan sa bayan. Tinanggihan ng mga lokal ang aboriginal dito na sila ang gumawa at sinabi pa nga nila na ito ay isang pambabastos sa kanilang lupain. Ito ay isang malalim na 14 na pulgada sa disyerto kaya kailangan ng maraming tao ang gagawa nito. Inalok pa nga ng malaking halaga kung sino ang gumawa nito at nakakamangha dahil hindi pa rin nila natagpuan. Susunod ay kailangan nating tingnan ang Prada Store sa gitna ng disyerto. Kilala ang Prada sa kanilang t-shirt na nagkakahalaga ng $1,000 at bag na $10,000. Kaya bakit ang kanilang tindahan ay nasa gitna ng disyerto? Matatagpuan ang tindahan ito sa Valentine, Texas. May mga produkto sa tindahan na ito ngunit walang mga empleyado at mga customer. Ito ay itinayo at iniwan na lamang. May ilan na naniniwala na ito ay isang kampanya sa marketing ng Prada habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang obra ng sining tungkol sa consumer. Ano man ang pananaw ay tiyak na ito ay nakakalito sa maraming tao kung nakakita sila ng Prada Store sa gitna ng disyerto. Susunod ay tingnan natin ang mga puting linya. Noong 2011, nang gamitin ng Google Earth ay napansin ang isang kakaibang bagay sa Gobi Desert sa China. May maraming malalaking zigzag lines sa disyerto na umabot ng 1 milya. Maraming tao ang nagsisiyasat sa misteryong ito at natuklasan na ang mga linyang ito ay ginagamit para sa pagsasanay at calibration ng mga satellite. Ang malaking pattern sa lupa ay nagpapahintulot sa mga satellite na tukuyin ang kanilang posisyon sa kalawakan. Ginamit ito ng pamahalaan upang magsanay ng kanilang precision spy satellite na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na mag-espiya sa anumang bansa sa mundo. Ginagamit ng maraming bansa ang iba't ibang pattern sa calibration ng kanilang satellite. Ngayon ay tingnan natin ang katawan ng Somali. Kamakailan lamang natagpuan ang katawang hayop na ito sa disyerto ng Somalia. Maraming lokal ang nagpanik at may ilan na naniniwala na ito ay ang buto ng isang dinosaur. Ngunit hindi ito kamukha ng alinmang hayop. Sa huli ay tingnan natin ang nahulog na flying saucer. Noong 2004, nahulog ang flying saucer nito sa disyerto ng Utah. At kahit naglabas pa ang NASA ng mga larawan upang patunayan ito ay hindi nagmula sa ibang planeta. Ito ay isang sample return capsule mula sa Genesis, isang craft ng NASA na nagtitipon sa mga solar particles. Kailangan pang i-deploy ng NASA ang mga helicopter upang hanapin ito sa disyerto. Nahulog ito sa higit na 25,000 miles bawat oras, subalit nakakamangha dahil marami pa rin ang nagsasaliksik sa bagay na ito. Buti na lang ay nahulog sa disyerto at hindi sa mga lugar na may maraming tao. Ikaw, alin sa mga discovering ito ang nakakamangha? Comment mo yan sa baba ng video at see you next time.